Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng linggo ang muling ipinapaabot ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Sunod nating ipaglingkod na tanong galing kay Brother Mayo, kay Mayo de Leon Loyola. Okay? Ang sabi ho rito, good afternoon and happy Sabbath, Bro Melvin. God bless sa iyo at sa buong team ng ROF. Gusto ko lang itanong sa gawa Gs 9 hanggang 16. Tungkol sa pangitain ni Pedro, tungkol sa lahat ng uri ng hayop na may 4 na paa, at ang mga gumagapang sa lupa at ang mga ibon sa himpapawid. Kabilang ang mga karumaldumal na hayop na sinasabi sa pangitain ay pwede nang kainin, sapagkat ang nilinis daw ng Diyos ay huwag ituring na marumi. Gusto ko lang malaman kung sino yun nagsalita sa pangitain at totoo ba na ang karumaldumal na pagkain ay nilinis na. Dagdag ko lang, Bro Melvin, malinaw sa akin ang sinasabi ng Biblia at ng ating propetisang si Ellen G. White na hindi ipinahihintulot ang pagluluto sa araw ng Sabat. Gusto ko lang malaman, Bro Melvin, kasi kapag Sabat yun, mga plato, kutsara na aming ginamit, pagkain ay hindi namin. Next, ito hinuhugasan hanggang hindi lumulubog ang araw. Kasi malinaw sa ika-4 na utos na huwag kang gagawa ng anumang gawa araw ng Sabat. Wala pa kasi akong nabasa sa Biblia na ipinahihintulot ang paghuhugas ng mga pinagkainan sa araw ng Sabat, kasi ayaw ko din naman palabnawin ang kautusan kapag hindi pwede, bawal, at laging bukas ang isip ko sa mga katotohanang aking matutuklasan sa banal na kasulatan. Maraming salamat and more blessings to your ministry. Okay, maraming salamat, Brother Mio, sa iyong magandang katanungan at salamat sa pagiging bukas na isip, no? Sige, isa-isahin natin itong sinasabi niya sa tanong regarding doon sa hayop na malinis at hindi malinis sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 10. Simulan nating basahin doon sa talatang 9, pakilagay sa screen. Nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad, at nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin ng may oras na ika-6. Gis. At siya'y nagutom at nagnais kumain. Datapwat samantalang nangagahanda sila ay nawalan siya ng diwa. 11. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa, gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. 12. Na dooy naroroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa, at ang mga nagsisigapang sa lupa, at ang mga ibon sa langit. 13. At dumating sa kanyang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. 14. Datapot sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal. 15. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. 16. At ito'y nangyaring makaitlo at pagdakay binatak sa langit ang sisidlan. 17. Samantalang natitilihang totoo si Pedro sa kaniyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitaing kaniyang nakita.
Narito, ang mga taong sinugo ni Cornelio nang may pagtanong ang bahay ni Simon ay nangagsitayo sa harapan ng pintuan. 19 na. At samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, ay sinabi sa kanya ng Espiritu, narito, hinahanap ka ng 3 tao. 20. Datapot magtindig ka at manaog ka at sumama ka sa kanila, na huwag kang mag-alinlangan ng anuman sapagkat sila'y aking sinugo. 21. At pinanaog ni Pedro ang mga tao at sinabi, narito, ako ang hinahanap ninyo. Ano baga ang dahil ng inyong ipinarito? 22. At sinabi nila, ang senturyong si Cornelio na taong matuwid at matatakutin sa Diyos at may mabuting patutuo ng buong bansa ng mga Hudyo, ay pinagpaunawaan ng Diyos sa pamamagitan ng isang banal na anghel na ikaw ay paparoonin sa kaniyang bahay at upang makarinig sa iyo ng mga salita. 25. At nang nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Okay, tapos na tayo doon. Ito pong binasa natin, may kinalaman nga po sa pangitain. No? Pangitain. Vision. Pangitain ni Pedro na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Okay? So doon sa pangitain, ang unang tanong nga, sino yung nagsalita? Siyempre yung Panginoon na doon sa pangitain yun. Yung Panginoon nating Diyos. No? Na doon yung nakita yung kumot, na nandoon yung iba't ibang uri ng mga hayop. At ang sabi nga doon, yun yung may malinis at hindi malinis. Yun nga po yung tagpo na kung saan si Pedro ay tumanggi. Kasi sabi niya, Panginoon, kailanman hindi ako kumakain ng marumi at karumal-dumal. 3 times na nangyari yon. Bagamat sinabi ng Panginoon kay Pedro na magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. 3 times, tinanggihan ni Pedro yon. Kailanman, hindi ako kumain. Ngayon, nung magising si Pedro, sabi sa talata, natitilihan siya. Ibig sabihin, he was perplexed, naguguluhan. Tungkol doon sa kanyang pangitain. Kung ano ang kahulugan. So, since ang Bible, paulit-ulit nating sinasabi, historical grammatical approach. Kasama na yun yung grammar, yung paggagamit. Grammar ho natin Sa makatuwid, kaya ginamit ng Diyos yung tao para ipasulat yan, para tayong tao magkakaunawaan sa lingwahe natin. So, doon sa punto na yung salitaan na yun na sinasabi, doon sa talatang 17 na ating nabasa, na iniisip ni Pedro, natitilihan kasi siya, naguguluhan kung ano yung kahulugan. Sa makatuwid, yung panaginip na yon, yung pangitain na yon, merong kahulugan. Usually ho, pag pangitain, hindi po yan yung literal na gustong mangyari ng Panginoon. Kapag lalo na gumamit siya ng mga symbol, merong kahulugan yon. Yun ang usual na pagpaparating sa pamamagitan ng pangitain. May kahulugan. Hindi ka agad-agad dadako sa isang konklusyon na may kinalaman ang usapin doon sa karumal-dumal na mga hayop sa aklat ng matandang tipan, in particular sa Levitico 11 at Deuteronomio 14. Hindi ka kaagad magja-jump into conclusion na yung mga karumal-dumal na binanggit doon, nilinis na ng Diyos. Maya-maya, tutuloy natin ang pagpapaliwanag dyan, no? Kumbaga, binabalikan lang muna natin yung mga talata. And then, nung magising si Apostol na Pedro, merong naghahanap sa kanyang 3 lalaki. Tapos, ang sabi ng Espiritu Santo kay Pedro, huwag kang mag-atubili, yung 3 yan, sinugo ko. So, ang Espiritu Santo nagsugo kay Pedro. Doon sa pangitain, 3 beses nang atuwiran si Pedro, dahil kailanman hindi ako kumakain ng marumi at karumal-dumal. And then may 3 lalaki na mga hintil, na ang sabi nga ng Espiritu kay Pedro, ng Espiritu Santo, huwag kang mag-atubili. Doon pa lang sa punto, bakit naman mag-aatubili si Pedro? Ito, sa pagpapaliwanag natin, kasama dito yung cultural, maliban sa grammatical, yung cultural understanding ng mga Hudyo. Maliban sa theological. Yung theological,
may kinalaman sa utos at batas ng Diyos patungkol doon sa mga bagay na dapat kainin at hindi. So itong binabanggit nating tatlong lalaki na nagpauna agad ang Espiritu Santo na huwag kang mag-atubili o huwag kang mag-alangan, sa ating salita, huwag kang magdalawang isip, yan tatlong mga lalaking yan, bagamat hintil, pinaraphrase ko na, sinugo ko yan, sabi ng Espiritu Santo. No? Bakit mag-atubili? Kasi nga, cultural background ng mga Hudyo, sa kanilang understanding, hindi dapat sila nakikisama o lumalapit sa mga taga-ibang bansa dahil nandoon yung possibility na mahawa sila sa kanilang karumihan. Tanda natin, popular belief ng mga Hudyo na nagyabang, no, na sila lang ang malinis sa harap ng Diyos. So kaya pinagpauna ng Espiritu Santo kay Pedro, huwag kang mag-atubili. Sumama ka sa kanila sapagkat sila'y sinugo ko. And then, saan sila pupunta? Hindi piniliwanag ng tatlo na yung si Cornelio na isang hintil din, pero mataas ang posisyon bilang si Pangulong Centurion, leader ng dadaanin ng mga Roman soldier. O ganun, mataas ang ranggo ng Cornelio, pero may takot sa Diyos. Siya ay matuwid. Kinakausap siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel ng Diyos dahil sa kanyang katuwir. Matuwid yung hintil na si Cornelio. Ipinatawag pala itong si Pedro para mangaral doon sa mga hintil sa sambahayang nasasakupan ni Cornelio. Ngayon, nakita natin yung tagpo. Pagdating doon at nagkita itong si Pedro at si Cornelio, agad-agad nagpatira pa si Cornelio sa paanan ni Pedro dahil yun talaga ang estilo ng mga pagano. Ang sambahin yung iniisip nilang lingkod ng Diyos. Eto, next slide. Babasahin natin bakit ginawa yun ni Cornelio. Ano ho? Ito sa komentary ni Jamieson, Fawcett, and Brown. In the East, this way of showing respect was customary not only to kings but to others occupying a superior station, but among the Greeks and Romans, it was reserved for the gods. Peter therefore declines it as due to no mortal. Alam naman natin doon po sa tagpo na sinasabi sa Biblia, itinindig ni Pedro si Cornelio. Kasi sabi nga ni Pedro, wag mong gawin yan, ako'y tao rin. Sa Diyos ka dapat sasamba. So, ang unang leksyon na dapat matutunan ng mga nasa relihiyon, wag po tayong magpasamba na para bagang tayo ay Diyos. Isa lang ho ang Diyos ang gumawa ng langit at ng lupa. Yung Diyos ho na nasa langit. So, gawain ho ng mga pagano na yung ganong uri ng akto, sumasamba sila sa kanilang mga Diyos. At sinaway naman agad ni Pedro yon. Ano ho? Sinaway naman agad. Tandaan natin, bagamat si Cornelio may takot sa Diyos, pero pagano pa rin po siya. At dito natin makikita na ang Diyos nga hindi nagtatangi ng tao as long na ang tao ay handang ganapin ang kalooban ng Diyos. Hindi agad-agad na kay Cornelio yung liwanag na huwag kang sasamba sa ibang Diyos liban sa akin. Pero maliwanag ang sinasabi ng Biblia, si Cornelio may takot sa Diyos. Kaya nga lang po, hindi agad-agad yung liwanag ng katotohanan ay darating sa tao. Yan ang dapat nating tandaan. No? O ngayon, sabi nga doon sa 26, balikan natin ha, Gawa 10:26, datapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Next, in verse 27, at sa pakikipagsalitaan niya sa kanya ay pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming nangagkakatipon. Verse 28, ito na ngayon. At sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa at gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi at karumal-dumal. Napansin niyo po yun. Yun po yung mga talata na binanggit na natin. Culturally, theologically, ang understanding ho doon sa vision, may kinalaman ho doon sa cultural aspect na iniisip ng mga Hudyo at nahawa maging yung mga alagad ni Kristo, na kapag hindi ka Hudyo, ay ikaw ay marumi. At hindi dapat ikaw ay lumapit sa taga-ibang bansa
maliban na ikaw ay Israel o Hudyo. Ano ho? So, maya-maya, may babasahin o tayo mga komentary regarding dito sa cultural understanding ng mga Hudyo. So dito po, makikita natin yung kahalagahan ng mga puntong sinasabi doon sa Gawa 10 na merong kahulugan ng pangitain at dito nga binasa natin sa kanyang immediate context na ang kahulugan ng pangitain na yun na sinabi mismo ni Pedro, na bagaman ika, alam ninyo na hindi matuwid sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa taga-ibang bansa. Gayunmay, itong salitang gayunmay, ito may panibagong isipan at unawa na ipinarating ang Diyos kay Pedro. Dahil doon sa punto na hindi dapat nakikisama ang isang Hudyo sa taga-ibang bansa dahil nandoon yung possibility na mahawa ka na ikay maging marumi din dahil nakisama ka sa hindi Hudyo. Nakisama ka sa mga hintil. Gayunmay, sabi doon sa verse 28, ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao ay huwag kong tawaging marumi o karumaldumal. So yung sagot po doon sa pangitain na yon, kung ano yung kahulugan na si Pedro ay nag-isip, si Pedro mismo na pinagpakitaan nung pangitain, nag-iisip. Hindi agad-agad dumating sa unawa ni Pedro na, yung mga karumaldumal sa Levitico at Deuteronomio, Panginoon, nilinis mo na. Hindi yun ang konklusyon ni Apostol Pedro. Kaya nga sinabi niya, gayunmay ipinakilala sa akin ng Diyos. May kinalaman pala dun sa pangitain na marumi at karumaldumal. Patungkol yan sa mga taong itinuturing ng mga Hudyo na marumi at karumaldumal. Dadako tayo sa puntong yun na marumi at karumaldumal. Tingnan natin itong pinanggalingan ng salitang marumi. Ang salitang marumi, ito, pakilagay sa screen, hango yan sa salitang Gregong koinos, or common. Sa wikang Pilipino, marumi. Ano ba ibig sabihin ng koinon? Koinos at yung koine, di ba? Mayroong lingwaheng Greek, koine Greek kasi bago dumating sa common Greek, meron munang Attic at iba't ibang dialect ng mga classical Greek bago naging Koine Greek. Yung Koine Greek, yan yung salitang ginamit sa New Testament. Ibig sabihin ng Koine, common. Koine Greek. Nagkakaintindihan yung mga classical Greek at maging yung common Greek. Kaya yun ang ibig sabihin ng koinos, common. Pakibalik sa screen. Defiled, common, unclean, to lie common or open to all, common or belonging to several or of which several are partakers, unclean hands, unconsecrated, and therefore having no atoning efficacy, such as were common to other nations, but were avoided by the Jews as polluted and unclean. So pag sinabing common, pag sinabing koinos, yun po yung salitang ginamit sa Greek na naisaling marumi. Mamaya na yung karumaldumal. Dito muna tayo sa marumi. Pag sinabing ang koinos na naisaling marumi, kabilang na dyan yung kamay na narumihan, na hindi dumaan sa ritual hand washing. Ang usapin dito, theological naman. Kasi pag pinag-usapan yung maruming kamay na narumihan, may kinalaman ho yan na pwedeng malinis yan sa pamamagitan ng ceremony, sa ritual. Kaya ang mga Hudyo, meron silang kaugalian na sa pagising nila sa umaga, nagdumadaan muna sila sa ceremonial hand washing. Dahil yung kamay nila, syempre pag natutulog ka, hindi mo alam, nahahawakan yung iyong mga masiselang bahagi ng katawan. So para sa kanila, impure na yung kamay. Impure. Yun nga yung koinos, marumi. Pero nalilinis yan through ritual hand washing. Ganyan yung ginagawa nila. Maliban doon, halimbawa, nakasalubong sila ng prosesyon ng patay. Napalapit halimbawa, kasi may distance ang mga Hudyo na yan eh. May certain distance yan na dapat nandyan ka sa certain distance.
Kasi kung napalapit ka doon sa distansyang nasa kanilang Misna, yung kanilang mga komentary, no? Yung mga Talmud, yung mga komentary ng mga Hudyo yan, pag lumagpas ka doon sa distansya, napalapit ka doon sa prosesyon na, di mo naman sinasadya, pero sa tingin mo ay, napalapit ka doon sa distance, dadaan ka rin sa ceremonial hand washing, yan, ritual. At halimbawa, galing ka sa palengke, dadaan ka rin sa ritual hand washing. Hindi ang pinag-uusapan doon ay simple hygiene. Na tama lang naman talaga, syempre, bago tayo kumain, yun yung hygiene ang pinag-uusapan doon. Maghugas ka ng kamay. Pero dito sa pinag-uusapan na ito, na ginamit nga rito yung Mark chapter 7 verse 2, doon sa salitang koinos o naisaling maruming kamay, yun ay ritual ang pinag-uusapan. Ceremonial, walang kinalaman sa hygiene. Dahil doon, pag hindi ka duman sa ritual hand washing, magiging marumi ang buong pagkatao mo. Ganyan ang mag-iisip ang mga Hudyo theologically sa usapin ng tinatawag na koinon o koinos. Anyway, tandaan niyo, koinos, yung may kinalaman ho kasi yan sa cases ng Greek, depende doon sa paggamit ng bawat salita, yung ending nila depende sa case. Yung ending na N at yung ending na S, koinos, koinon. So, depende yun sa case. Pero iisa pa rin ang root word nung salitang yon na naisaling marumi. Parang ganito, halimbawa yung bangos, no, bagong bili mo, siyempre, nalaglag ngayon sa lupa, hindi naman nangangahulugan na itatapon mo na yung bangos kasi narumihan ng lupa. Uhugasan mo lang yan. Yun ang tawag dun sa pagkarumi niya, koinos, marumi. Ba't ko binanggit yon? Mamaya-maya, sa susunod na salita, yung karumal-dumal naman. Para maintindihan ninyo yung punto kung paano iniintindi ito ng mga Hudyo. Lalo na dun sa pangitain na yun, na sumisimbolo pala sa tao. Ito na yung pangalawang salita, yung karumal-dumal. Pakilagay sa screen. Yan naman sa Grego, yan yung akatartos. Sa wikang Pilipino, karumal-dumal. Unclean by legal or ceremonial standards, where akatartos seems ultimately to refer to all idolatrous worship and hidden impurity. So, pag pinag-usapan yung akatartos o karumal-dumal, unclean or legal or ceremonial standard ito, lagi nilang ipinapatungkol ito sa pagsamba ng mga pagano, pagsamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan na nangahulugan talagang karumal-dumal. Impure talaga. Diba? Para sa mga Hudyo, sila lang malinis, which is pinagkatiwala naman talaga sa kanila ng Diyos, yung aral ng Diyos. Yung pagsamba ng mga pagano sa iba't ibang Diyos, karumal-dumal ho naman talaga yan. So doon ginagamit yung salitang akatartos. At bukod doon sa tinatawag na aspect ng pagsamba, yung ritual, yung impure, yung idolatrous worship, yung hidden impurity, yung akatartos, inaangkop din ito sa mga demonyo. No? Pakilagay yung sa sunod yung slide. Unclean as applied to the devils who are frequently called unclean spirits in the New Testament because having lost their original purity, they are become unclean themselves and through their solicitations have polluted mankind with all uncleanness and every abomination which the Lord hates. So, yun naman ang isa pang sinasabi nila. Pagdating doon sa salitang akatartos, kung gaano ikinakapit yan sa talagang marumi dahil ginagamit o inaangkop ito sa mga demonyo na nawala ng kadalisayan dahil simula nung lumaban sila sa Diyos. Ganon din ginagamit yung akatartos pagdating sa biological nature ng isang hayop. Halimbawa, yung inahalimbawa sa Biblia. Sa Biblia naman yun, Leviticus 11:7. Yun yung baboy. Akatartos yan sa Greek, pero sa Hebrew, meron siyang counterpart word na tawag tame. Mamaya, babasahin ko po yon. So yung tame at yung akatartos, pareho ang kahulugan niya na kumakatawan, una doon sa naipaliwanag na natin, pangalawa, sa kanyang biological nature. Which is, yung in-example nga natin, at marami pa yung mga karumal-dumal na hayop, yung pinag-uusapang karumal-dumal, yung kanilang biological nature. Meaning, kahit anong hugas mo ng laman, ng karne na nabanggit, karumal-dumal pa rin yan. Kasi yung kanyang biological nature ang pinag-uusapan. At ngayon nga, kung isama pa natin yung science sa pagtuklas dyan sa karne ng nabanggit na hayop, ay talagang hindi angkop na kainin ng tao dahil meron niyang tinatawag na trichina larva. Ayon sa science. Isang
kumbaga uri ng element na hindi mabuti sa sangkap ng tao pag kinain mo na nagpo-produce ng iba't ibang malulubhang sakit sa tao. Okay? So, yun po yun. So, yung mga bakteryang nabanggit na yon. So, hindi katulad nung salitang marumi o koinos na nabanggit nga natin kanina. Halimbawa, yung bangus na kabilang yan sa mga ipinapakain ng Diyos na nasa bahagi ng tubig kasi may kaliskis yan at palikpik, no? Kapag nahulog halimbawa yung bangus sa lupa, hindi nangangahulugang itatapon mo dahil lilinisan mo lang yan, tanggal na yung dumi ng lupa. Yun yung koinos. Hindi ginagamit sa mga hayop na nasa lupa o tubig na ipinapakain ng Diyos yung salitang akatartos. Ang salitang akatartos o sa Hebrew counterpart ay tame, yan ay ikinakapit lang na salita sa mga pagkaing itinuring ng Diyos. Ulitin ko, Diyos ang nagturing na karumal-dumal dahil sa kanyang biological nature, and in the first place, Diyos ang nakakaalam kung ano yung pwede sa atin o hindi dahil siya po ang lumikha ng mga hayop na yan. At ayaw ng Diyos pakainin ka ng mga bagay na ikasisira ng iyong katawan. So yun yung pinag-uusapang marumi at karumal-dumal. Babalikan natin yan uli. Di pa tayo tapos ha. Ito yung counterpart, pakilagay sa screen, yung tame. Ito sa Hebrew, tame or tama. It is a verb meaning to be unclean, to desecrate, to defile, to make impure. The main idea of the action was that of contaminating or corrupting, especially in the sight of God. The Levitical law often spoke in terms of sexual, religious, or ceremonial uncleanness. Any object or individual who was not clean could not be acceptable to the holy God of Israel. Examples of actions that cause a state of impurity would include eating forbidden food. Yan o ang sabi sa paliwanag na ito. Pakitanggal na sa screen. Yan yung counterpart niya sa salitang Grego na katartos. Itong tame. Corrupting ito. Etong paliwanag na ito ay galing kay Baker ito. Pag meron ho kayong Complete Word Study Bible Translation, yung Old Testament yan galing sa kumbaga yung mga komentary diyan galing sa isang scholar na si Baker, at doon sa New Testament galing naman kay Spyros Zodhiates na isang scholar din. So yun yung sinasabi niya rito. Etong tami, kinapit ito sa mga hindi ipinapahintulot ng Diyos na kainin, especially yung karne ng baboy na nabanggit. Dahil yung karumal-dumal na tinutukoy, biological nature, na kahit anong hugas mo dyan, ilang beses mo man niyang lutuin, yung karnin niya, nandyan pa rin yung contaminating element, which is yung bacteria na binabanggit natin kaninang trichina larva na nagpo-produce ng mga sakit na malulubha sa tao gaya ng cancer, heart disease at stroke na tatlong pangunahing sakit na pumapatay sa buong mundo taon-taon. Hindi COVID, yung tinuturing na pangunahing sakit, no? Heart diseases pa rin, cancer at stroke. Yan ay isa sa mga dahilan sa kakakain ng karne ng baboy. Dahil yun nga ang sabi ng Diyos, yan ay karumal-dumal. Ngayon, ito, tuloy natin. Dito naman sa critical and exegetical commentary on the Acts of the Apostles, pakilagay sa screen, galing kay Barrett, what Peter assumes that his hearers know is a matter of Jewish law. Ayan. Temis means what is laid down, established as lawful whether by decree or custom. Atemetos has the poetical from apimistos. Applied to a person means lawless. Applied to things, it means unlawful. Pakitanggal na. Ito, tiningnan ko yung isa sa exegetical commentary ng scholar na nabanggit, no? Yung sinabi doon ni Peter na binasa natin kanina na nalalaman ika ninyo na hindi matuwid sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa taga-ibang bansa. Okay? Yung binabanggit niyang narinig na o nalalaman, nung sinabi ni Peter, nalalaman ninyo, may kinalaman ika sa matters ng Jewish law, itong sinasabi natin dito, may kinalaman sa nabuo nilang isipan ng mga Hudyo na masyado silang aloof
na lumapit sa mga taga-ibang bansa dahil sa possibility na mahawa sila, maging ceremonial unclean sila. So doon sa pangitain, makikita ninyo yung punto. Kaya sinabi ni Pedro na gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino man tao, huwag kong tawaging marumi o karumaldumal, kasi ganito po yun. Si Pedro, kasama ng mga Hudyo, ang tingin nila sa kanilang sarili, malinis. Ang tingin nila sa taga-ibang bansa, maliban na ikaw Hudyo or Israel, karumaldumal. So kaya hindi sila nagkakaroon ng tinatawag na pakikisama. Okay? Kung dumating man sa punto na hindi maiwasan na sila'y lumapit o gumamit ng mga kasangkapan ng mga hintil, dadaan ang mga Hudyo sa ceremonial, no? Sa mga ceremonial, sa mga ritual na ginagawa para maging malinis uli sila. Dahil kahit malinis ka sa tingin mo bilang tao at lumapit ka, magiging ceremonial, unclean ka. Hindi ka na magiging malinis. So ang punto ganito, sa pangitain na nakita na yon, nandoon ang lahat ng uri ng hayop malinis at karumaldumal. Na kahit merong malinis na hayop doon, yung koinos nga, no? Yung koinos, narumihan, malinis na narumihan. Parang bangos, parang tilapia, nalaglag sa lupa, kinakain ng mga Adventist yan. Parang karni ng manok, karni ng baka, kinakain ng mga Adventist, nalaglag sa lupa. Hindi nangangahulugang itatapon mo yung karne. Lilinisan mo lang yon dahil lupa lang naman ang nakadumi doon. Hindi katulad ng karne na sinabi ng Diyos, karumaldumal, kahit anong linis mo dyan, karumaldumal talaga yan. Pero, yung manok, yung baka, doon sa pangitain na yon, malinis, at yung karumaldumal, pag ang malinis na hayop na pasama sa karumaldumal, sila'y ituturing na koinos o malinis na narumihan. Yun yung punto natin. Yun yung sinasabi sa Bible. Ito ang sinasabi rito, pagdating naman sa tinatawag na cultural understanding netong mga Hudyo, pagdating doon sa pakikisama o paggamit ng mga kasangkapan ng mga hintil. Ituloy pa ho natin ang basa ha, sa isang komentary. Ito, sa kanya pa rin kay Barrett. A Gentile would recognize that to a Jew, many things were what he would call apemeta o atemeta and must therefore be avoided. Tacitus, ito yung Roman scholar, no, o Roman historian, Tacitus, writing of the Jews, says, separate e poles discrete cobelebius. So sinasabi rito ni Tacitus, bagamat ito ay Latin nga, yung tungkol sa separation ng mga Hudyo sa mga Gentiles. Paniniwala kasi ng mga Hudyo yan. Here it is said that it is unlawful for a Jew, repetitive, Andre Edawo, has a Semitic or at least Old Testament Septuagint ring. Sinasabi nga po rito sa unang bahagi na itong pangungusap na ito sa Aklat ng Gawa ay ang mga Hudyo, ito ha, the statement in Acts that a Jew may not associate with Gentile does not mean that such an association was forbidden, but that each such association was a cause of defilement. This understanding of the relation between Jew and Gentile is old. Example, Jubilees chapter 22 verse 16, keep yourself separate from nations and do not eat with them and do not imitate their rites nor associate yourself with them. Okay, stop na tayo doon. Napansin nyo yung sinasabi dito sa komentary na ito? Sinasabi naman nga na kumbaga, ipaparaphrase ko naman, hindi naman talaga per se na bawal kang makisalamuha, kundi yung pakikisalamuha mo sa hindi Hudyo, magdudulot yan ng possibility ng mahawa ka sa karumihan nila. Kaya nga, sabi natin kanina, dumadaan ang mga Hudyo sa kumbaga, ceremonial cleansing, sa paglilinis ng sarili dahil, ako, nahawakan ko yung gamit o damit nitong mga hintil. So, para sa kanila, yung buong pagkatao nila marumi, therefore, dadaan sa ceremonial, sa mga ritual na paglilinis. Nakasulat din yan sa mga, ito, yung mga Jubilee, ito yung book ng mga Hudyo ito, na nagawa particularly nung 2nd century BC, no? So, yun nagkokos ng, nagiging dahilan ng defilement, yung kanilang association. So, dadaan sila saan?
sa ceremonial na paglilinis. So, yun. Kaya, ang mga Hudyo hanggat maaari, hindi talaga sila nakikisama. Kaya napansin nyo sa kasaysayan ng gawa, nung si Pedro ay nakisama na sa mga hintil, no? Tapos dumating sa isang pagkakataon, dumating yung mga Hudyo kasama si Pablo, itong si Pedro ay umiwas sa mga hintil. Dahil baka anong sabihin ng mga Hudyo, kaya kumbaga pinagalitan siya o pinagsabihan ni Apostol Pablo na kumbaga wag ka magpa-ipokrito, magpakatotoo ka. So alam naman natin yung ginawa ng Diyos kay Pedro, pinaunawa na nga sa kanya eh. Ngayon, nailang lang si Pedro dahil baka may masabi yung ibang apostol kagaya ni Pablo na bakit ka nakikisama dito sa mga hintil. Alam naman ni Pedro yung sinabi na sa kanya ng Diyos eh. So doon sa puntong yun, nagpaka-ipokrito si Pedro kaya pinagsabihan siya ni Apostol Pablo doon sa Galacia, no? So yun. Kumbaga hinahanay lang natin yung mga kaganapan ho rito. So, ito yung matinding usapin sa mga Hudyo. Ginawa nilang theological yung naging cultural understanding nila na pag sila special na tao, bayan sila ng Diyos, wag sila dapat makihalubilo. Ang purpose nga ng Diyos, kaya kayo nandyan. Para nga mabiyayaan yung taga-ibang bansa sa pamamagitan ng Israel na piniling bayan ng Diyos. Para sila maging channel of blessing. Nabigo ang Panginoon doon sa purpose niya dahil sa katigasan nga ng ulo nitong mga Hudyo na iba yung kanilang understanding. Na para bagang sila lang yung dapat na malinis, sila lang dapat na ligtas. Kaya nga ginamit ng Diyos yung pangitain na yun dahil mabigat na yung naging understanding ng mga Hudyo na para bagang napaka-special nila. Kaya nga sinabi ni Pedro doon sa 28 ng Gawa 10, gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao huwag kong tawaging marumi o karumaldumal. So katulad din doon sa mga hayop na nasa kumot, may mga malinis doon kasi ang sabi doon lahat ng uri ng hayop na nagsisigapang. So kung lahat ng uri nandun yung malinis at itinuturing na karumaldumal, kaya lang yung malinis na yun dahil sa association nakasama siya doon sa mga karumaldumal, yung malinis na hayop na yun itinuturing na ng mga Hudyo na marumi. Yun yung punto na yung sa kumot hayop na marumi at karumaldumal, malinis na narumihan dahil sa association o nakagrupo doon sa mga karumaldumal. Katulad ng in-example natin, yung karne halimbawa ng manok. Halimbawa, yung bangos na laglag sa lupa. Natural. Pwede mo na mahugasan yan para maging malinis. Pwede yon. Pero pag sinabing karne na karumaldumal, katulad ng baboy, kahit anong hugas mo dyan, biological nature niya, karumaldumal dahil Diyos mismo may sabi, siya kasi may gawa niyan. Kaya may mga element yan, may mga bakterya yan na hindi para sa tao. Yun yung pinag-uusapan sa Gawa 10 na marumi at karumaldumal. Kaya si Pedro todong tanggi na kahit alam ko kung anong malinis dyan, kaya lang nakasama sa karumaldumal, marumi na rin yan. Yun yung koinos. Ibig sabihin, common. Hindi kagaya ng akatartos na talagang biologically speaking, yung karne marumi. Kaya ito ang matinding pinag-uusapan ng mga scholar, yung understanding ng mga Hudyo na sila lang ang malinis. Dahil sa pagliligtas ni Kristo, lahat pwede niyang gawing malinis. Kaya sino man tao, wag mong tawaging marumi o karumaldumal dahil Diyos ang naglilinis sa pamamagitan nino ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat magiging malinis. Yun po yun. O ngayon, next, basahin pa natin ito. Peter hears the voice of God addressing him. In his reply, he addresses God as Lord. He knows that whenever God speaks from heaven, an important event is taking place. Two instances were the baptism and the transfiguration of Jesus, but the event of God addressing Peter is also significant. It marks the entrance of the Gentiles into the church in accordance with God's will, plan, and purpose. Di ba? Yan yung pinag-uusapan doon sa pangitain ni Pedro patungkol sa mga tao. Ito ay naging tanda ng pagpasok ng mga hintil sa iglesia ng ating Panginoon. Hindi lang mga Hudyo yan. Doon nabigo nga yung bayang Israel, kaya na sila itinakwil bilang bayan ng Diyos. Kaya yung privilege to preach the gospel to all the world in these last days, ipinagkatiwala na sa mga hintil. Kaya nga maging si Apostol Pablo na Hudyo.
Di ba? Pumunta na siya sa mga hintil. At yan mismo sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ha? Sinumpa niya na yung mga Hudyo. Ang inyong bahay, iniwan sa inyong wasak. Yun yung naging tanda ng pagkawasak ng Jerusalem noong 70 AD. At nilipat na nga sa Gentiles yung pangangasiwa ng pangangaral. Kasi inisip ng mga Hudyo, sila lang ang karapat-dapat sa kaligtasan eh. O, di ba? Kaya, although syempre, individually, lahat ng mga Hudyo, individually na lang, hindi as a nation, meron silang pag-asa syempre sa kaligtasan. Katulad ng mga Hudyong alagad ng ating Panginoon at ibang mga Hudyong naging masipag sa kabanalan na kinilala ang Panginoong Hesus bilang Kristo o Mesyas, na siya ngayong Mesyas na ipinadala ng Diyos. So individual yung kaligtasan pagdating sa bayan ng Israel. Hindi na sila yung natanggal sa kanila yung pribilehiyo to preach the gospel. Okay? Isa pang komentary. Eto, pakilagay. What is the meaning of the words impure and unclean? Although pinaliwanag na natin, what is the meaning of the words impure and unclean? The Jew could eat the meat of only those animals which God had declared clean. That is, ruminants. And those with cloven hoofs. Mamaya babasahin natin itong ruminants, no? Itong ngumunguya at may hati ang paa at baak. Yung ruminants, ngumunguya yan. All other animals were impure and unclean. The large sheet let down to earth contained clean and unclean animals. So, stop muna ako dyan. Tingnan nyo. Hindi lang ko si Brother Melvin yung nagpapaliwanag noon. Maging yung ibang mga komentarista kayo nang nabanggit natin. Kung ano yung uri ng defilement ang pinag-uusapan. Okay, pakibalik uli sa screen yon, no? Yung kumot daw na yun sa panaginip na iniladlad, no? Nandoon yung mga hayop, malinis at yung karumal-dumal. When God told Peter to kill and eat, He did not make a distinction between these two categories. By contrast, Peter distinguished between clean and unclean. He regarded the clean animals defiled because of their association with the unclean animals. So, kita nyo. Kaya po, sa pag-aaral, napakahalaga po, natitingnan natin lahat. Pakitanggal na sa screen. Pag nabasa na, okay na yan. Yan. So, yan o yung sinasabi. Na yung mga nasa kumot na yun, nandun nga lahat ng uri. Nandun yung malinis at nandun yung karumal-dumal na hayop. Kaya si Pedro, hindi siya nagbigay ng distinction doon sa malinis at karumal-dumal, kundi doon sa marumi at karumal-dumal, kasi yung malinis napasama sa karumal-dumal, therefore yung malinis marumi. Kaya hindi ginamit ni Pedro yung clean and unclean, kundi unclean, yung koinos, yung marumi, at yung akatartos, karumal-dumal. Kasi yung koinos, sila yung malinis na narumihan dahil sa association. Doon sa karumal-dumal. So kaya yun ay pumapatungkol sa tao na ang understanding ng mga Hudyo, naging culture na nila, na sila lang yung malinis, na pag nakisama ka, mahahawa ka sa karumalan ng mga taga-ibang bansa. Yun ang pinag-uusapan dyan. Kaya never ho na sinabi ng Diyos na binago na niya yung kanyang kautusan doon sa Levitico 11 at Deuteronomio 14. O, di ba? Ganyan yung wisdom doon sa vision na ipinakita kay Apostol Pedro. Kaya nga ang Diyos nagbigay na ang tanda ng malinis na may 4 na paa ay ruminants o yung ngumunguya. At alin? Cloven hoof o yung may hati ang paa at baak. Ano yung ruminants? Kasi ito may narinig lang tayong paliwanag. Kasi pag ngumunguya, tapos iniipon daw niya dito sa ipunan dito, tapos pag nagutom muli ang hayop, babalikan niya at kakainin. Hindi ho. Pag sinabi ko kasi ngumunguya, ruminants, ito ay nakadesign sa bawat hayop na ginawa ng Diyos, kaya tinuring niya na malinis. Katulad halimbawa ng baka, or kambing, or tupa na mga ruminants. Bakit sila ruminants? Ito, papakita ko sa inyo kung ano yung ruminants. Ito, pakilagay sa screen. Ruminants, natutulog yung aking mga technical. Ruminants are herbivorous mammals that are able to acquire nutrients from plant-based food by fermenting it
in a specialized stomach prior to digestion, principally through microbial action. Stop muna. Hayaan nyo lang muna dyan. Ito yung ruminants. Napansin nyo dyan sa drawing na yan, yung rumen. No? May omasyo, may abusamon, small intestine, esophagus. Ito ay patungkol doon sa disenyo ng hayop na ipinahintulot ng Diyos na kainin. Yung part na yan na rumen, dyan po nilalagay nung hayop na ngumunguya yung kanyang kinain. Yan yung rumen. Meron siyang specialized stomach, ika. Para sa mga ano lang yan, ruminants na hayop. Hindi lahat ng hayop meron yan. Diyan ngayon, yung nutrients, yung plant-based, kasi di ba kumakain ng mga damo itong katulad ng baka at iba pang mga ngumunguya, no? Yung mga nutrients na nakukuha doon sa kinakain nila mula sa mga halaman, piniperment yan doon sa special na tiyan bago ito i-digest o tunawin. Next slide. Ito, pakilagay. Mas malinaw dito. Yan. Next slide. Yan. Napansin nyo dyan yung rumen, no? Ito yung rumen. Ayan yung legend. Yung tiyan na yan na rumen, no? Yan yung fermentation sites, no? Tapos napansin nyo mga arrow, ito yung legend sa baba, absorption of fermentation products. Ibig sabihin, mula dyan sa, kaya nga kanina, binasa natin, no? Na doon sa specialized stomachs, yung rumen, dyan piniferment, dyan sa specialized na tiyan na yan, at yung dyan din nangyayari yung fermentation para yung sustansya mula sa rumen ay dadaloy sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kaya meron siyang specialized stomach. Next slide. Ito. Diba, dito sa baka. Mami, next slide. Pasensya na tinitraining ko po yung aking misis. Tinitraining ni Aliyah. Hindi nakakasunod eh. Okay, ayan. Ano ba, ito yung baka. Ayan o, napansin nyo yung rumen, yung number 1. Diyan. Yan yon. Kasama nung kambing, yung usa, no? Diyan nila dinadigest, tinitipon diyan, mula diyan dadalo yung ibang nutrients o sustansya sa kanilang katawan. Specialize yan doon sa mga ngumunguya at may hati ang paa at baak. Yan yung ruminants na tinatawag. No? So, napakaganda ng design ng atin hong Panginoong dyan. So, stop na, Ali. Pakitanggal. Yan. Okay? So, yan po ngayon, yung pinag-uusapan doon na, kaya sila'y malinis, katulad ng baka, kambing, usa, tupa. Diyos ang may sabi kasi na sila'y malinis. Pero sa isipan nga ng mga Hudyo, pag nasama yan doon sa mga karumal-dumal, marumi na yan. Yun yung nilalaman ng kumot. Na ang symbol pala nun ay walang iba, kundi yung mga taong itinuturing ng mga Hudyo na karumal-dumal. Na kapag sila na malinis, nakisama doon, magiging marumi sila. Yung mga Hudyo. Kaya sabi nga niya, ang bungad niya doon sa sambahayan ni Cornelio, nalalaman ninyo. Alam nila yung ugali talaga ng mga Hudyo. Nalalaman ninyo na hindi dapat sila lumalapit sa taga-ibang bansa. Hindi sila nakikisama. Gayon may ipinakilala sa akin ang Diyos. Yun yung buong usapin. Hindi pinag-uusapan dito yung mga karumal-dumal. Sa Levitico ay pwede nang kainin. Hindi yun ang issue. Malayong malayo yun sa hinagap nung writer ng Biblia, lalo na ng ating Panginoon. Dahil alam nyo naman, ang theological sa kabuuan aspect ng Bible, si Kristo'y naparito para linisin tayo sa ating karumihan, tubusin tayo sa ating kasalanan. Hindi misyon ni Kristo na pumarito para linisin yung sinabi niya mismo doon sa Leviticus 11 na mga karumal-dumal na hayop. Hindi yun ang purpose ng pagparito ng ating Panginoon. Sana naging maliwanag ho yun. Okay, tayo po ngayon ay magtatagubilin sa ating pagtatapos. Magtatagubilin sa pamamagitan ng pasasalamat sa ating Diyos. Ama naming banal, maraming salamat po na inyo kaming sinamahan sa buong oras ng aming pagpoprograma. Dalangin namin ang mga kasagutang ito ay nagbigay ng kalinawan at kapakinabangan sa lahat ng aming mga taga-subaybay na sila din ay nabiyayaan ng pag-asa buhat sa inyong salita, na mabuhay sila na may pagtatapat at pagtatalaga sa inyo at pagtitiwala
at patuloy na pag-asa sa inyong biyaya na ipagkakalob upang mabuhay kami na may katapatan hanggang sa araw na mahayag ang aming Panginoong Hesus sa mga lapap ng langit. Salamat, Ama, sa pagdinig, pagtugon sa aming dalangin, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam sa pangalan po ng aking mga nakaagapay dito, Princess Alia Sarmiento, at ang aking may bahay Maiden Sarmiento, sa lahat ng ating mga supporters na nag-share ng ating mga video. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos, at bukas ganap na 3:00 ng hapon tayo pong muli ay magbabalik. God bless us all.